trial, your truth prevails. You broke the chains, you set us free. We lift our hands in victory. Great and mighty God, we lift your name. You are worthy, forever the same. With our hearts we'll sing, and with voices loud, praise to the King. You wear the victor's crown. You are the way, the truth, the life, our Savior's love, our strength, our life. We lift you high above all else, forever we'll declare your righteousness. You are the way, the truth, the life, our Savior's love, our strength, our life. We lift you high above all else, forever we'll declare your righteousness. The great and mighty God, we lift your name. You are worthy, forever the same. With our hearts we'll sing, and with voices loud, praise to the King. You wear the victor's right, God. Our hearts will soar, we will worship you forevermore. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, at pupuri tayo, nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon, panibagong araw na tayo makapagbahagi ng kanyang salita. Tayo po yung magsimula sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat minsan pa sa umagang ito na ibinigay mo sa amin. Salamat sa iyong biyaya at habag sa buhay namin. Salamat po sa buhay ng bawat nakikinig sa mga oras na ito. Buksan mo ang puso't isipan namin na maunawa ng iyong mga salita. Ikaw ang maparangalan, ikaw ang maitaas at madakila, Panginoon, sa lahat namin mapapag-aralan. Pinupuri ka namin dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, marami pong salamat muli, at ngayon nga pong araw na ito ay ang ating namang pag-aaralan ay about sa mga hukom, chapter 11, verses 1 to 40. Ayan. So, ang chapter 11 po ay umapatungkol sa buhay ni Jephthah. So, dito natin malalaman sino ba si Jephthah at ano ba yung nangyari sa kanya sa mga panahong ito. Ayan. So, ayon po dito, si Jephthah daw po ay isang anak ng isang sa panahon natin ay prostitute. So, ama niya si Gilead. Then, dahil nga siya ay anak ng kumbaga si Jephthah ay isang anak sa labas. Kumbaga yung nanay ni Jephthah ay hindi talaga tunay na asawa ni Gilead. So, parang anak siya sa labas. Kaya nung lumaki yung mga tunay na anak ni Gilead sa kanyang tunay na asawa, pinalayas nila si Jephthah. Makalipas po ang panahon ay nilusob naman ng mga Amonita ang Israel. Kaya ipinatawag si Jephthah ng mga pinuno ng Gilead. So si Jephthah po kasi ay isang kilala na matapang na mandirigma. So kaya nung nilusob ng mga Amonita ang Israel, si Jephthah agad yung una nila naisip, at kaya pinuntahan ito ng mga pinuno ng Gilead. The next po ay
gusto nilang, sinabi ng mga pinuno na gusto nilang maging tagapanguna si Jephthah sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Pero ang sinabi ni Jephthah ay ganito. Ayon sa verse 9, kapag isinama ninyo ako sa pakikipaglaban at niloob ni Yahweh na magtagumpay, ako ang kikilalanin ninyong pinuno. So, ayun nga, sa pagpapatuloy ay ipinatanong ni Jephthah, nagpadala siya ng mga sugo at ipinatanong sa mga Amonita kung bakit nila nilulusob ang mga Israelita. So, ang rason daw po pala ay gustong bawiin ng mga Amonita ang lupain na pinag-iistayan ng mga Israelita. And based naman sa history, yung lupain yon ay hindi yung ninako ng mga Israelita, kundi ito ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pakikipaglaban sa mga naunang tao dun sa lugar na yon. Then hindi ito pinansin ng mga Amonita. So, hinayaan lang nila na hindi nila pinansin na binigay ito ng Panginoon. So, hinayaan lang nila. Then, nilukuban ng banal na espiritu si Jephthah. Kaya nilusob nila ang mga Amonita. At sila na may pinagtagumpay nga ng Panginoon. So, nung bumalik nga po sila, nung bumalik si Jephthah sa Mizpah, sa kanilang lugar, ay sinalubong agad siya ng kanyang kaisa-isang anak na babae. Ang malungkot po dito, pinunit ni Jephthah ang kanyang damit at naghinagpis. So, bakit po kaya pinunit? Kasi, may pangako po si Jephthah sa Panginoon na kapag siya'y sinamahan at pinagtagumpay ng Panginoon, kung sino yung kauna-unahang lalabas sa kanyang bahay, ay kanyang susunugin at iaalay sa Panginoon. So, yun po yung pangako ni Jephthah. Kaya gano'n na lamang yung kanyang paghihinagpis nung makita niya yung kaisa-isa niyang anak na babae. So, imagine niyo po yun. Nag-iisa mong anak, babae. Tapos, siya yung susunugin mo at iaalay sa Panginoon. So, masakit po yun bilang isang magulang. Pero wala siyang magagawa kasi pangako niya ito sa Panginoon. At tinupad ng Panginoon na siya'y nagtagumpay. Sinamahan siya ng Panginoon. So, dito po sa mga verses na to, ano po yung makikita natin na lesson sa ating buhay? So, una, hindi nakatingin ang Panginoon sa estado ng buhay ng tao. For example, lang po ito si Jephthah. Siya ay isang anak ng prostitute, anak sa labas. Pero hindi naging hadlang po iyon para hindi siya samahan ng Panginoon. So, kahit anong estado natin sa buhay, walang pinipili ang Panginoon para tayo samahan at pagtagumpayin. Kailangan lang natin lumapit sa Panginoon. Mag-reach out tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. Pangalawa po, so, makikita rin natin dito na once na nangako tayo sa Panginoon, kailangan natin itong tuparin. Katulad nung sa latter part ng chapter 11, so nangako si Jephthah sa Panginoon na iaalay niya, susunugin niya at iaalay sa Panginoon ang kauna-unahang lalabas sa kanyang bahay pag siya nagtagumpay. So, no choice siya kundi sumunod sa Panginoon. At yun nga, ganun nga ginawa niya, na inalay niya yung kanyang anak. Sinunog niya, namatay nga yung anak niya, at inhandog ito sa Panginoon. So, kaya po isang paalala din ito sa atin na maging maingat po tayo
sa ating mga pangako sa Panginoon, sa ating mga binibitawang salita sa Panginoon. Maging maingat po tayo. Kasi minsan, ang kapalit ng ating mga pangako o meron tayong idinidil sa Panginoon, baka minsan ay mabigat at hindi natin basta-basta kayang tanggapin. So kaya tulungan tayo ng Panginoon na patuloy na magpakalumapit sa Panginoon at umasa sa Kanya, na tulungan tayo ng Panginoon na may pangako natin kung ano yung talagang nasa puso natin, na handa tayong sundin, handa natin tuparin, at i-ready ng Panginoon yung puso natin sa ano man magiging resulta niyo. Makakaasa tayo na lumapit lang tayo sa Panginoon, tayo kanyang sasamahan at pagtatagumpayin. Katulad nga po ni Jephthah sa kwento ng chapter 11. So, yun lamang po yung aking ibabahagi na salita ng Panginoon, at dalangin ko na may natutunan tayo sa talatang ito. So, purihin po ang Panginoon at tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa umagang ito, O Diyos. Sinamahan mo kami sa iyong pag-aaral ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po sa mga salita mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy naming naisin na maparangalan ka, mapaluglaran ka, Panginoon. At salamat po, O Diyos, dahil hindi mo kami pinagkaitan ng pagkakataon para kami iyong samahan at pagtagumpayin. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, anumang aming mga pagsubok na kinakaharap sa buhay, samahan mo kami, Panginoon, pagtagumpayin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na may balik namin sa iyo ang lahat ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila minsan pa, Panginoon. Maraming po salamat. Pamisama at panalangin. Amen. Ayan. Pagpalain po tayo ng lahat ng Panginoon at maraming po salamat sa inyong pakikinig. God bless you.